Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Heneses. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran.
Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sineyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog, sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yang banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y iligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Alleluia, 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 Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang pipi na inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanman walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat, sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ito ang ating salmong tugunan. Kaya yung isang taong matuwid ay kinikilala niya na dahil sa kanyang pagiging matuwid, ay napagmasdan niya, nakita niya, namasid niya ang mukha ng Diyos.
Minsan na ring tinuro ni Jesus doon sa Beatitudes, no, na mapalad ang may malinis na kalooban dahil makikita nila ang Diyos. Ito ang bunga ng kalinisan ng puso. Makikita natin ang Diyos. Bagamat di natin siya nakikita ng hayagan sa pamagitan ng mga mata natin, pero nakikita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Para makita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin, napakahalaga na magtamo muna tayo ng kalinisan ng puso. Kaya ang unang hakbang pagsisisi, yan lagi ang unang hakbang ng kabanalan, yung magsisi muna tayo sa ating mga naging pagkakasala na bumubulag sa atin. At yung pagpapatawad ng Diyos, kasabay nito, yung paghilom ng ating malaking kapansanan. Ang malaking kapansanan natin ay hindi natin makita na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga hindi tayo makatugon. Pag tayo ay nasa pagkakasala, ay bulag tayo. Bagamat ang Diyos kumikilos na sa buhay natin, pero hindi natin nakikita. Kaya naman mahalagang magsimula tayo sa pagsisisi at tahakin natin ang landas ng pagiging matuwid. At kapag tayo ay matuwid, pwede na nating awitin yung ating salmong tugunan, "Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo, Panginoon, ay mamamasid." Ganito si San Benito Abad, na ginugunita natin ay Saint Benedict. Siya ang nagpasimula ng buhay pagmomonghe, buhay ng paglayo sa mundo, pagtalikod sa mundo, upang makita lamang ang pagkilos ng Diyos. Buong buhay niya, itinalagan niya sa pananalangin, pagsasakripisyo, at paglilingkod sa Diyos. Bagamat tayo, hindi naman tayo tinatawag na maging talagang monghe o mongha, pero kahit tayo'y ordinaryong tao na nasa gitna ng mundo, mahalaga sa puso natin ay magkaroon tayo ng buhay panalangin. No, pwede tayong maging monghe, mongha sa gitna ng mundo. Ibig sabihin, yung puso natin, panatilihin nating malinis. Yung puso natin, italaga natin sa Diyos. Kung kaya kahit nasa abalang mundo tayo, nakikita natin ang pagkilos ng Diyos. Kaya nga ginugunita natin si San Benito upang tayong lahat matuto at magkaroon ng buhay pananalangin sa puso natin. Yung panalangin naman nandun sa puso. Kahit maingay ang mundo, kapag yung puso natin nakatalaga sa Diyos, kaya nitong manalangin at makipagkaisa sa Diyos. Sa unang pagbasa natin, si Jacob nagkaroon din ng pagkakataon makita ang Diyos. Nakipagbuno pa nga siya. Yung kanyang karanasan ng pakikipagbuno sa Diyos. Sumasagisag ito sa karanasan niya ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya ang Diyos sa kanyang buhay. At pagka ang Diyos, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya, nararanasan din natin yung pakikipagbuno. Yung pakikipagbuno, yung parang wrestling na laro, nakikipag-wrestling tayo sa Diyos. Ganon yung ugnayan natin sa Diyos. Nakikipagbuno tayo kasi minsan meron tayong sariling gusto. Pero ang Diyos naman, sinisikap niya na ang kagustuhan niya ang matupad sa buhay natin. Kaya si Jacob,
dahil malinis ang kanyang puso, tapat siya na maglingkod sa Diyos, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang Diyos. Sa ating ebanghelyo naman, patuloy na naghihilom ang Panginoon ng iba't ibang kapansanan. At ito mga kapansanan na ito ay nakaugnay din sa karanasan natin ng pagkakasala. Kaya tuwing nagpapagaling si Jesus, kasabay nito yung pagpapatawad sa naging pagkakasala ng mga tao. Nagpapalaya siya ng mga demonyo. At yung mga Pariseyo, yun ang nakakagulat sa ebanghelyo natin ngayon. Nakapagpalayas na nga ng demonyo si Jesus, pero kinikriticize pa rin siya, pinupuna pa rin siya ng mga Pariseyo dahil sa inggit. At ang pinakamalalang kritisismo na ibinato nila kay Jesus ay yung sabihin nila na kaya lang nakapagpapalayas si Jesus ng demonyo dahil galing din sa demonyo yung kanyang kapangyarihan. No, ganong kabulag yung mga Pariseyo. Di nila makita ang pagkilos ng Diyos sa katauhan ni Jesus dahil puno sila ng inggit at galit. Ganyan din tayo. Sa samahan natin, minsan din natin namamalayan, namamayani na yung inggit sa puso natin. Pag inggit ka, wala kang makikitang mabuti sa kapwa mo. Lahat pangit, lahat mali. Balikan natin yung mga karanasan natin ng inggit at yung mga kinaiinggitan nating mga tao. Kahit maganda na yung ginagawa niya, pangit pa rin sa atin. Nandoon pa rin yung pagpuna natin. Nako, bait-baitan lang yan. Nako, sipag-sipagan lang yan, kaya masipag. Ganyan yung taong naiinggit. Ganito yung mga Pariseyo. Galing sa demonyo yung kapangyarihan niya, kaya siya nakapagpapalayas ng demonyo. Yung puso nila hindi pa matuwid. Yung puso nila kailangan pa ring hilumin. Ganon din tayo, marami sa atin, kailangan hilumin pa ang puso. Kahit nasa simbahan na tayo, pwede pa rin tayong magkainggitan at nangyayari yan. Kaya nga kahit nasa simbahan na tayo, nagsisiraan tayo, pumupuna tayo ng puna sa negatibong paraan. Buti sana kung constructive criticism, walang problema. Kaya lang marami sa mga criticism natin ay destructive at negative. Kasi nga, ang pinanggagalingan, inggit, minsan galit. Kaya kailangan linisin ang puso. Pagka malinis ang puso, makikita natin ang Diyos sa kapwa natin at sa mga karanasan natin. At sa liwanag ng mga pagbasa natin, ay hangarin natin ang patuloy na kalinisan ng puso. Sikapin nating maging matuwid sa isip at kalooban upang mabuksan ang mga mata natin at makita natin ang Diyos. Sa pamagitan ng pagkapare sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pare, madre, relihiyoso, katikista at laikong apostolado, naway makahikayat na iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling at nangangailangan ng ating dasal, lalo na ang mga pinangakuan natin. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Panginoon, linisin mo ang puso namin ng inggit, ng galit at iba pang mga uri ng pagkakasala, upang kung matuwid na ang aming mga puso, makita ka namin na kumikilos sa aming buhay at makita ka rin namin lalo na sa aming kapwa. Hinihiling namin ito, ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami marapating magkamit ng iyong mga kaloob
na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Ngayoy kinagagalak mong may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Benito, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob, pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob, at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.